At ayan mga kabarya, kung mahilig kayong mag-check ng sukli po ninyo mula sa jeep o sa sari-sari store, siguradong pamilyar kayo sa iba't ibang mukha na lumalabas sa ating mga barya. Pero meron pong isang partikular na barya na madalas mapagkamalan na normal lamang. Pero may malalim na kasaysayan at hinahanap ng mga collectors. At ito po, ang 10 piso General Miguel Malvar commemorative coin. Ayan po ang halimbawa na nakikita natin dito sa screen. Inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP ang bariyang ito noong December 22, 2015. Ginawa po ito para ipagdiwang ang 150th birthday anniversary ng isa sa pinakamatapang na general ng ating kasaysayan. Kung hindi po nyo na itatanong, itong si General Miguel Malvar ang kinikilala ng mga mananalaysay. Yan, mananalaysay bilang huling Pilipinong general na sumuko sa mga puwersang Amerikano noong panahon ng digmaan. Siya po ang nagtuloy ng laban noong madakip si Emilio Aguinaldo. Kaya naman, hindi lang ito basta barya na pambayad ng candy. Ito ay isang piraso ng kasaysayan na pwedeng hawakan. Ang disenyo po nito ay bimetallic. Ibig sabihin, may dalawang uri ng metal na pinagsama rito. At ayan, napaka-obvious naman po. Ang gitna nito ay kulay ginto na gawa sa aluminum bronze. At ang labas naman nito ay kulay pilak na gawa naman po ito sa pro nickel. Yan, copro nickel. Sa unahan o overside nito ay makikita po ang portrait ni Miguel Malvar na may suot na sombrero. Ayan. Kasama po ang kanyang lagda dito sa ibaba. Ayan. Ang kanyang signature. Ayan, na nakikita natin na nakaukit po dito sa ilalim. Ayan. Sa likod o reverse side naman nito ay nandito ang nakatayong imahe ng general na may hawak naman na espada sa kanyang kanang kamay at baston o baril sa kanyang kaliwa. Kasama ang lumang seal ng BSP. Pero ang malaking tanong ng marami ngayon ay may halaga ba ito na higit sa 10 piso ngayong taon? Rare ba talaga ang bariyang ito? Kaya alamin po natin sa video na ito ang buong detalye. Kaya simulan po muna natin na pag-usapan ang tungkol sa mintage at ang circulation data po nito. Para malaman natin kung rare o madaling hanapin ang isang barya, kailangan nating tingnan ang tinatawag na mintage figure o ang kabuuang bilang na ginawa ng BSP. Sa usaping ito, ang 10 piso Miguel Malvar ay may opisyal na mintage limit na 10 million pieces. Ayan, ulitin ko, 10 million na piraso. Pero ayon po sa opisyal na talaan or record ng circulation, ang aktual na nailabas sa general circulation ay umaabot po sa mahigit 8,080,000 na piraso. May karagdagang 20,000 na piraso naman ang ginawa bilang special blister pack o yung mga bariyang nakalagay po sa selyadong cupboard at plastic packaging na direktang ibinebenta ng BSP para sa mga collectors. Kaya sa pangkalahatan, may higit 8 milyong piraso nito ang umiikot o umiikot pa rin po sa ekonomiya. Ayan, kung ikukumpara po natin ito sa mga regular na barya na bilyon-bilyon ang bilyon-bilyon po ang ginagawa ng BSP taon-taon, ang 8 milyon ay maituturing na maliit na bilang lamang. Pero sa mundo po ng coin collecting dito po sa Pilipinas, ang ganitong karaming mintage ay hindi pasok sa kategorya ng tinatawag pong ultra rare. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng mga lumang barya noong panahon ng Kastila o Amerikano na iilan lang ang natitira sa mundo. Nangangahulugan ito na malaki pa rin ang tsansa na makatagpo o makahanap ka nito sa iyong pang-araw-araw na transaction. Kung may nakatabi ka, hindi ka nag-iisa dahil marami-rami rin ang nakakakuha nito noong inilabas ito, mahigit 1 dekada na po ang nakalipas. Gayunpaman dahil higit 10 taon na ang nakalipas mula nang ilabas ito,
unti-unti na itong nawawala sa sirkulasyon dahil na itatabi na ng mga tao o kaya ay napupunta sa mga bulk storage. Ayos? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa real value, yan, in Philippine peso nito ngayon. Yan, ito po ang pinakamasaysayang bahagi ng pagsusuri natin dito. Magkano nga ba ang halaga ng 10 piso Miguel Malvar sa Philippine peso ngayong taon? Dito po nagkakaroon ng kalituhan ang marami dahil sa mga peking balita sa internet na nagsasabing nagkakahalaga daw po ito ng libo-libo o milyong-milyong piso. Kaya alisin po natin ang haka-haka at tingnan natin ang totoong bintahan sa market. Ang halaga po ng baryang ito ay nakadepende ng malaki sa kanyang kondisyon o ang kanyang grade. Kung ang hawak mong barya ay nakuha mo lang sa sukli, ibig sabihin nito ay circulated o may mga gasgas, dumi at nawala na ang natural na ningning nito. Ang mga circulated na 10 piso Miguel Malvar ay karaniwang binibili lamang ng mga collectors sa halagang 15 pesos hanggang 30 pesos. Ayan. Uulitin ko, kapag circulated po ang inyong ganitong coin, ay nagkakahalaga lamang po sa 15 to 30 pesos. Kaya sa madaling salita, halos katumbas lang nito ang face value nito or may kaunting patong lang para sa effort ng paghahanap. Ayan. Ngunit magkaiba po ang usapan kung ang hawak mo ay nasa uncirculated condition or UNC condition o yung galing sa bangko na hindi pa nagagamit sa pambayad, walang gasgas at makinang. Ang mga uncirculated coins na ito ay pwede pong maglaro sa halagang 50 pesos hanggang 150 pesos bawat piraso sa mga local groups ng mga kolektor. Ngayon, paano naman kung mayroon kang opisyal na blister pack mula sa BSP? Dahil 20,000 piraso lamang ang ginawa nito at original na ibinenta ng BSP sa mas mataas na halaga, ang presyo po nito sa kasalukuyang collector's market ay naglalaro po sa 300 pesos hanggang 600 pesos. Depende po sa ganda ng packaging at kung walang damage ang card. Sa international platforms tulad po ng eBay, ang mga blister pack na nasa magandang kalagayan nito ay nakikitang ibinebenta po ng mas mataas pa dahil sa interest ng mga dayuhang kolektor. Ayan, ito naman ang pinakamatinding katanungan natin dito. Worth collecting pa ba ito? Or hindi na? Yan, dahil alam na natin ang bilang at ang totoong presyo, ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay mas mabuting meron pa bang halaga ito kung kukolektahin natin ngayon o mas mabuting ibili na lang natin ng ating merienda? Ang pagsagot po dito ay nangangailangan ng tamang pananaw sa pagdating po sa numismatics o ang pag-aaral at pagkolekta ng barya. Kung ang layunin mo sa pagkolekta ay para mabilis na kumita o maging mayaman sa loob ng maikling panahon, ang baryang ito ay hindi para sa iyo. Hindi ito magbibigay ng malaking kita agad dahil marami pa ang supply sa market at matagal ang pag-akyat ng halaga ng mga modern commemorative coins. Subalit kung titingnan natin ito sa aspeto ng pagpapanatili ng kasaysayan at sining, ang 10 piso Miguel Malvar, Miguel Malvar, ay isang magandang panimula para sa mga bagong kolektor. Nagpapakita po ito ng husay ng paggawa ng BSP Security Plan Complex at nagpapaalala sa kabayanihan ng isang mahalagang pilosopo at sundalo ng ating lahi. Bukod dito, dahil huling version ito ng lumang disenyo ng 10 piso bago lumabas ang New Generation Currency or ang NGC coin series noong taong 2017 na gawa na sa nickel-plated steel, ang mga lumang bimetallic commemorative coins ay may sariling attraction. Mas mabigat po ang pakiramdam nito sa kamay at mas makulay ang disenyo kumpara sa mga bagong barya ngayon na kulay pilak na lahat. Yan, kulay silver na po lahat. Sa madaling salita, may historical at aesthetic value ito na hindi po matatawaran ng simpleng presyo. Kaya sa kabuuan,
Ang aking masasabi po rito ay ang 10 piso General Miguel Marval commemorative coin ng 2015 ay isang natatanging bahagi ng ating pananalapi. May sapat na bilang na mahigit 8 milyon sa sirkulasyon kaya hindi po ito maituturing na pambihirang kayamanan, ngunit may sapat na ganda at halaga para formang simulan ang ating coin collection pouch. Kung makakakita ka ng ganitong barya sa iyong pitaka na malinis pa at makintab, itaboy mo na ito. Ang pagtatabi ng barya ay parang pag-iingat sa isang maliit na piraso ng kwento ng ating bansa. Siguraduhin lamang na huwag magpapadala sa mga overstated na presyo sa social media at laging sumangguni sa mga totoong coin catalog at lehitimong numismatic groups para sa tamang impormasyon. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa pagsusuring ito ng ating lokal na baryang ito. At mag-ingat po palagi sa mga transaksyon at patuloy na kilalanin ang mga mukhang nasa likod ng ating pera. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panonood. Maaaring panoorin po na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.